Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Ang pagkabuhay muli na tinuturo ng ating Panginoong Hesus ay siyang biyaya mula sa ating Panginoong Diyos. Pagpahiwatig ng kanyang dakilang pag-ibig para sa ating lahat. Ngunit sa mga sandali na tayo ay hindi nagbibigay ng kahulugan at tunay na ugnayan sa lahat ng ginagawa ng Panginoon, lalo na ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin, at tayo ay nawalay sa kanya at nagkasala. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo, makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingaw ay di nagkukulang sa iyong pagsabay sa tanan. Inuluog naming iyong pawid, ang tanang nakipagpinsala sa amin, at sa iyo nawang panatilihin ang pakinabangan naming walang maliw sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, sa sama ng loob, ako'y napaiyak ng malakas. Tumatangis akong nananalangin ng ganito. Ika'y mahabagin at makatarungan. Tapat ka, O Panginoon, sa lahat ng bagay. Kaya naman ako'y iyong kahabagan. Linisin ako at iyong tulungan. Sa kasalanan ko'y huwag mong parusahan. Sa di sinasadyang mga kamalian at pagkakasala ng aking magulang. Sa pagkakasala nila at paglabag, itong aming lahi natapot naghirap. Maraming namatay nang sila'y mabihag. Kahit saang bansa aming kasadlakan, tinutuya kami't pinag-uusapan. Labis na nalagay sa kahihiyan. Ang mga parusang iyong iginawad, tapat at totoo sa aming tumpak. Sa mga magulang namin nararapat, pati na sa amin ang parusa'y tumpak. Pagkat ang utos mo'y di namin tinupad. Gawin mo sa akin iyong maibigan, pabayaan mo nang makitil ang buhay. Bayaan na akong mabalik sa lupa, masarap pa sa aking ako'y mamayapa. Di ko matitiis na ako'y uyamin, lubhang mabigat na ang aking pasanin. Panginoon, bayaan ng hirap ko'y magwakas.
at mamahinga ako sa lahat ng hirap. Mabuti pa ngayon ang ako'y mamatay kaysa magtiis pa ng hirap sa buhay, na ang naririnig ay mga pang-uyam. Nang panahong iyon, sa Ekbatama, Media, ay may isang dalagang ang pangalay Sara. 7 ulit na siyang nagpakasal, ngunit bago siya masipingan, bawat napangasawan niya ay pinapatay ng demonyong Asmodeo. Isang araw, ininsulto siya ng isang babaeng utusan ng kanyang ama. Wika nito, "Pihong ikaw ang pumatay sa iyong mga naging asawa. Tingnan mo, 7 ang naging asawa mo, ngunit walang ni isang nakapagdulot sa iyo ng kasiyahan. Yan ba ang dahilan kaya mo kami pinagmamalupitan? Mamamatay ng asawa, mabuti pa'y magpakamatay ka na rin. Hindi namin gustong ikaw ay magkaanak pa." Lubhang nalungkot si Sara ng araw na iyon. Umiiyak siyang umakyat sa silid ng kanyang ama. Nais na niyang magbigti, ngunit nagbago ang kanyang isip. "Hindi," nasabi niya sa sarili. "Hahamakin ng mga tao ang tatay ko kapag ito'y ginawa ko. Tiyak na sasabihin nila sa kanya, 'Iisa-isa ang anak mong babae nagpakamatay pa dahil sa malas.' Para kong itinulak ang aking ama sa hukay ng sama ng loob. Mabuti pang hiling ko sa Panginoon na siya na ang kumitil sa aking buhay para hindi na ako tuyain ng mga tao." Kaya't noon di humarap si Sara sa bintana, itinaas ang mga kamay at nanalangin. Ang dalangin ni Tobit at ni Sara ay narinig ng Panginoon. Noon di tinugon niya ang kanilang pagluhog. Sinugo niya si Anghel Rafael upang sila'y tulungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo, O Poon, ako'y tumatawag. Ako'y may tiwalang iyong ililigtas. Tubusin mo ako sa kahihiyan upang di magtawa ang aking kaaway. Ang nagtitiwala sa iyo'y di bigo, ang naghihimagsik, ang nasisiphayo. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, Poon, ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihan noong pa'y nahayag, pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw. Ako sana, Poon, ay alalahanin. Ako sa iyo'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang Poon at makatarungan, ang mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas.
Pagkabuhay ako't buhay, ako'y inyong panaligan, nang di mamatay kailanman. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, may ilang Sadusiyo na lumapit kay Jesus. Ang Sadusiyo ay nindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, ani nila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayun din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kuli-hulihay namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sa muling pagkabuhay, ang tao'y hindi na mag-asawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises. Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po, mga kapatid ko ni Kristo. Pakibati sa mga katabi nyo, magandang hapon. Para po sa mga nag-streaming sa Facebook Live, at saka nanood sa TV Maria, magandang hapon sa inyong lahat. Ang ating ebanghelyo ngayon, kapag ating tingnan, talagang walang ibang ginagawa itong mga namumuno, gaya ng mga Sadusiyo, mga Iskriba, mga Parisiyo, mga matanda ng bayan, mga saserdote ng templo at ng mga Herodyano. Gusto nilang siluin ang Panginoong Hesus. At dahil nagtuturo ang ating Panginoon tungkol sa pagkabuhay muli, mayroong grupo ng mga Hudyo na hindi naniniwala ng pagkabuhay muli o resurrection. Dahil para sa kanila, ang paghahari ng Diyos ay doon na sa buhay ng tao. Kapag may biyaya ang tao, ibig sabihin, kapag ka nakatanggap ng mga biyaya ang tao sa buhay ngayon, ibig sabihin dito, yun na ang langit, yun na ang bigay ng Panginoong Diyos sa kanila dahil sinunod nila ang Torah. Ang Torah, ibig sabihin, yung mga kautusan, yung mga batas ng mga Hudyo. At dahil sa pagsunod nila sa Torah, o mga batas, o mga kautusan,
mga alituntunin, kaya sila ay nabibiyaan. Pero yung mga mahirap, ang sabi ng mga Saduceo, ito yung mga tamad, ito yung mga hindi sumusunod sa batas, etc., etc. Parang sounds familiar para sa ating panahon na mayroon rin mga tao na magsabi, ang mga mahirap yan, dahil tamad yan, mga taong, ano yan, pinarusahan ng Diyos yan, o di kaya, hindi yan sumunod sa mga kautusan. Iyon ang paniwala ng mga Saduceo. Kaya po sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 12, talata 18 hanggang 17, dito po natin tingnan ano po ang pagtugon ng ating Panginoong Hesus. At simple, tingnan muna natin ano yung pinipresenta ng mga Saduceo. Sino ba ang mga Saduceo? Ang mga Saduceo, sila yung mga elite, mga may-ari ng lupa o Panginoong may lupa, at mga may-ari ng mga negosyo, malakihang negosyo. Kaya dahil dito, sila ay mga mayaman. Pero sila ay konserbatibo. Para sa kanila, dahil sila ay konserbatibo, yung luma na pag-iisip, dahil itong pagkabuhay muli ay isang panibagong konsepto, kaya tanggapin lang nila ang luma na kasanayan nila. At para sa kanila, ang kaharian ng Diyos ay ang paghahari niya sa buhay ng tao, na kung masagana ang kanyang buhay, yun naghahari ang Diyos. At dahil mayaman sila, naghahari ang Diyos sa kanilang buhay. Sa mga kawawa, mga taong may mababa ang kalagayan sa ekonomiya o hanap buhay, ay hindi naghahari ang Diyos. Kaya iba po ang mga Saduceo. Ngayon itong mga Saduceo, nagpunta sa ating Panginoon upang siluin siya tungkol sa pagtuturo ng ating Panginoon na mabuhay muli o mayroong pagkabuhay muli o resurrection. Kaya nagpresenta sila sa isang asawa ng may 7 magkakapatid na lalaki na ayon pa sa kaugalian, at ito'y napirmahan daw ni Moises, pero sa totoo lang, hindi ito napirmahan ni Moises. Ito yung tinatawag na Levirate Law o batas ng Liberata. Mula po sa itong lever ay salitang Latin, ibig sabihin yung kapatid ng may asawa. Kaya ang Levirate Law, kung halimbawa ang isang asawa hindi siya magkaroon ng anak sa panganay, dapat yung kasunod ng panganay na magkakapatid at lahat ng magkakapatid ay siya ang susunod na asawa upang mabigyang anak. At yung anak na yon na ipinak sa asawa o balo ng namatay na kapatid, ay siyang magiging anak ng namatay na kapatid. Kung halimbawa siya ay panganay, dahil ang panganay ay tatanggap ng 2 porsyon sa hatian ng lupa, 2 lote ang para sa kanya. Ang iba na mga kasunod ay tig-1 lote lang. Kaya itong Levirate marriage, tinatawag sa mga Hebreo na yebom. At hindi na po ito gaanong pinapractice sa ngayon. Itong yebom, para maiwasan sa mga Hebreo, ay gagawa sila ng isang seremonya. Ang tawag ng seremonya ay halitzah. Itong halitzah ay isang seremonya na kung saan kanya na pong hindi tanggapin ang pag-asawa ng balo ng kanyang kapatid at magbayad. At saka mayroon pang iba't ibang mga dasal. Para sa mga Hebreo at lalo na sa mga courts, mayroon ring halimbawa kapag
ang isang lalaki naman, so hindi yung babae ang naging balo, ang lalaki naman ay naging balo, meron silang tinatawag na sororate na batas. Anong ibig sabihin dito? Na kapag halimbawa, namatay yung kanyang asawa bago nagkaroon ng anak, o di kaya may mga maliit pa na iwan ng anak, ang kapatid o ang kamag-anak sa babae ay dapat ibigay din na asawa sa balo na lalaki. Ito naman yung tinatawag na sororate. Dito sa ating ebanghelyo ngayon, ang levirate lang. Ibig sabihin, yung balo na babae at kailangan siyang mag-asawa sa magkapatid upang masiguro nila ang mana sa buong pamilya, sa isang clan, ay manatili at hindi ito mapunta sa iba. Kaya kailangan na sa pamilya lang ang magkaroon ng asawa sa isang balo. Ito'y ginagamit ng mga Sadusiyo sa isang imposible na kwento na mayroong 7 na magkakapatid na napangasawa, isa lang babae, namatay silang lahat at hindi nag-iwan ng anak. At kung sabi ng mga Sadusiyo, ngayon kung mayroong resurrection, pagkabuhay muli, sino ngayon ang maging asawa sa babae na yon dahil silang lahat naman ay napangasawa? Kaya tumugon na ang ating Panginoon sa itong question ng mga Sadusiyo sa versikulo 24 hanggang 27, Kapitulo 12, Ebanghelyo ni San Marcos. At sinasabi ng Panginoon na maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Ano po ito mga kasulatan? Ito po yung mga banal na kasulatan na tinatawag na tinak. At itong tinak ay may 3 na grupo sa mga aklat. Ito yung Torah, 5 aklat ni Moises sa Pentateuco, yung aklat ng mga nabiim, yung mga propita, at aklat ng Kitubim. Ito yung mga nasusulat gaya ng Salmo, gaya ng Salwikain, at mga awitin, iba pa. Ito yung tinatawag na lahat-lahat na tinak. Ito yung sinasabi dito, mga kasulatan. At ang kapangyarihan ng Diyos. Ano pong tinutukoy dito ng ating Panginoon yung kapangyarihan ng Diyos? Ang kapangyarihan ng Diyos ay iba sa kapangyarihan ng tao. May hangganan ang ating kapangyarihan. At hindi natin masakyan, hindi natin maunawaan. Kahit gaano tayo katalino, hindi natin maunawaan ang galaw ng kamay ng kapangyarihan ng Diyos dahil siya ay higit sa lahat at higit na makapangyarihan. Kaya dahil dito, hindi po natin lagyan na parang ilagay lang ayon pa sa Levirate law o batas ayon sa mga liberata na kung saan ang isang babae ayon pa sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 25, verso 5 hanggang 6, na kapag ka ang isang balo hindi nagkaroon ng anak, ang kasunod na kapatid na lalaki ay dapat mangasawa sa balo na yon upang siya mabigyang anak hanggang magkaroon ng anak. Kasunod na naman na kapatid kung pwede pa. Ito ang paggamit ng mga Sadusiyo sa ganitong batas ng liberata ay siyang pagbigay bitag o pagsilo sa ating Panginoon. Hindi talaga nila gustong mapakinggan kung ano ang kahulugan noon. Ang gusto lang nila na talagang maalanganin ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagsagot. Ngunit napakaganda ang sagot ng ating Panginoon. Dahil una sa lahat, hindi po natin magagamit ang Biblia o banal na kasulatan sa ating sariling interes. Pangalawa, hindi rin natin maunawaan ang mga galaw ng Diyos. Kaya mayroon pong iba't ibang paraan ang Diyos. Pangatlo, sabi pa ng ating Panginoon, sa pagkabuhay muli, ang maging tulad na sila ng mga anghel sa langit at hindi na sila mag-aasawa.
Dahil pag mamatay ang tao, sa kasunod na buhay, hindi na po kagaya dito sa lupa na kailangan tayong magkaroon ng pakipag-isa sa lalaki at babae upang magkaroon ng pamilya. Doon, isa na ang ating pamilya. Sa Diyos, tayo'y naugnay niya, yun na ang pamilya natin. Hindi na kailangan pa na mag-asawa ang lahat ng mga namatay. Kaya sabi natin, Panginoong Jesucristo, tulad sila ng anghel. At pang-apat, tungkol sa resurrection, ito'y binigyan ng ating Panginoon ng napakaganda din na tugon. Sabi niya, at tungkol naman sa pagkabuhay muli, hindi ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ito po'y makita natin sa aklat ng Exodus Kapitulo 3. Ganito ang sinasabi ng Diyos kay Moises, ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ibig sabihin, Diyos ni Abraham, pagkapatay ni Abraham, natili pa rin ang Diyos. Siya pa rin ang Diyos ng buhay. At yung naugnay na pagkakaibigan ni Abraham at ng Diyos Ama ay hindi po nawala. At Diyos ni Isaac, pagkapatay ni Isaac, naugnay pa rin siya sa Diyos na buhay. At Diyos ni Jacob. Ibig sabihin, ang Diyos ay Diyos na mga buhay. Dahil kung tayo ay naugnay sa Diyos, naugnay po tayo sa isang panibago na ugnayan o relasyon sa Diyos. Hindi na po ugnayan na mawala o mapatay. Ang ugnayan natin sa Diyos ay napakahigpit, napakalalim, at hindi pa natin maunawaan. Ito'y tinatawag na misteryo na ugnayan ng Diyos at ng tao. Kapag tayo'y nabuhay sa kabanalan, tayo'y mapunta sa Kanya. Ngunit kung tayo naman ay nagkasala at napalayo sa Kanya, at tayo mismo ang nagdala ng hukom dahil sa ating pagkasala, magkaroon po tayo ng kamatayan na walang hanggan. Ito'y tinatawag nila mapunta sa impyerno. Impyerno, ibig sabihin, mga apoy na walang kamatayan. Ibig sabihin, walang hanggang kamatayan. Ang tao na maugnay sa Diyos ng maliman ay magkaroon ng buhay na ganap at ikasiyasiya. Ito yung isang panibagong paraiso. Kaya itong panibagong paraiso na atin pong maalala sa sinasabi sa Salmos 33, versikulo 23 hanggang 24, na nagsasabi si David na salmista na ako'y laging sumasayo, hinawakan mo ang aking kanang kamay, ginagabayan mo ako, tinuturuan mo ako, at pagkatapos sa buhay na ito, tanggapin mo ako sa kalahatiang walang hanggan. Ibig sabihin, mayroong buhay na walang hanggan, mayroong pagkabuhay muli. Kaya tama yung sinasabi ni Propeta Isaiah, sa aklat ni Propeta Isaiah, Kabanata 64, versikulo 4, at Kabanata 65, versikulo 17, nagsabi siya, hindi pa nakikita sa mata ng tao, ni narinig ng kanyang pandinig, ni sumasagi sa kanyang puso't isipan, ano ang inihanda ng Diyos sa lahat ng umibig sa Kanya. Na ito'y naulit sa unang sulat ni San Pablo sa taga-Korinto, Kapitulo 2, verso 9 hanggang 10, na mayroong inihanda na buhay na walang hanggan sa atin na tinatawag na resurrection. Kaya, sa buhay po natin ngayon, ikaw ba naniniwala sa pagkabuhay muli? Kapag kulang ka sa paniwala sa pagkabuhay muli, mas kinamalingan mo ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Kung mas mahalaga sa iyo ang pera, ang lupain, ang bahay, ang iyong sasakyan, ang iyong kayamanan, ang iyong negosyo ngayon, o dili kaya mas gusto mo pang pumipila doon sa luto
kaysa pumipila dito sa kumpisalan. Ang pinahalagahan mo ay gaya ng mga Sadusiyo, walang pagkabuhay muli. Mga kayamanan lang dito sa mundo. Itanong ko po uli ang tanong ko. Ano bang pinahalagahan nyo sa buhay? Ang buhay na walang hanggan na bigay ng Panginoon o pagkabuhay muli? O ang buhay sa ngayon? Minamahal kong mga kapatid, idalangin natin na patuloy tayong sumampalataya sa ating Diyos na buhay at bumubuhay ng mga patay. At atin pong itutugon, Diyos ng mga buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng mga buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang sangkatauhan ay sumampalataya sa aral ng simbahan tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristong ating tagapagligtas, manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga taong nasa abang kalagayan ay maniwala sa kahariang ipinangangako ni Hesukristo, manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga malapit ng pumanaw ay manalig sa Diyos na siyang bubuhay na muli sa kanyang mga kaibigan, manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga mag-asawa ay maniwalang Diyos lamang ang siyang nagbibigay ng buhay na anak, manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, maglulot nawa sa amin ng kagalakan ang pananabik sa buhay na walang kamatayan sa piling mo at ni Kristong aming Panginoon. Amen. Aming hatid sa harap ng altar, mga pagpapalang nagmula sa iyo, Ama. Pasasalamat sa biyayang natanggap, pagpupuri sa iyong harapan. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayong ang mga alay ay aming inihanda at inihain dito sa banal mong dambana. Sa kanang loob mong sa amin dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa paglilingkod namin sa banal na pagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni kay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at ng loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwas san sinukob. Sagad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng manghel nagsisiyawit ng papuri sa iyong lumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santa
kapangyarihan. Napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sumitan ng Espiritong banal, makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gaya naman nung matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ay unitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, di nagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, alingapin ng simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo, ang katuwang niyang Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gaya din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo napatin kaming lahat na makasalos ang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose. Kaisaan mga apostol, kaisaan ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Galing namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbiyahin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na.
na malinaw, dagat na bughang, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako dumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, at magpapalalang ako'y iyong kinigiliw at siyang itatapat sa puso. Bisig ng dukha, laon ng may takot, ginawa ng abang, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, papalalang ako'y iyong kinigiliw at siyang itatapat sa puso. At siyang itatapat sa puso. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon na po ang pabasbas sa mga dibuto ng mga kahilingan at dasalan. Pakitaas lang po yung gusto nyong pabasbasan. Para po sa nag-streaming sa Facebook Live at Noos TV Maria, pakilagay niyong kamay sa dibdib. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo. Mahal na pong Isus Nazareno, inihag mo sa witan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo ang kahilingan niyong kan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalal mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway, maalala nila ang pangako ng sa binyag na ikaw ay kuling ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, makayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin natin pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan